and mercy mild. God is sinners reconciled. Joyful all ye nations rise. Join the triumph of the skies. With angelic hosts proclaim, Christ is born in Bethlehem. Hark the herald angels sing, glory to the newborn
Sige po, tayo pong lahat ay tumayo at tayo po ay manalangin muna sa Panginoon. Panginoon, marami po salamat sa oras pong ito at patuloy ka naming itinataas, sinasamba at dinadakila. At tunay nga na sa iyo lamang kami umaasa sa bawat oras na tatakbuhin ang gawain ito. Ikaw ang pupurihin, ikaw ang sasambahin namin. Lord God, sa hapong ito, tinataas ko na kung ano man nagawa namin mga pagkakamali o kasalanan, patawarin mo kami, Panginoon Diyos. And gusto namin, Panginoon, na humarap sa iyo na may dalisay na puso, Panginoon Diyos. Lord God, I pray for your spirit of peace. Rest upon us, spirit of joy, Lord God, na siyang maghari sa amin. At Lord, dalahin ko rin, Panginoon Diyos, na mga kapatiran sa kanilang tahanan, maging sa lugar nito, Panginoon. I pray for your protection sa mga gamit na aming Lord, na ginagamit sa oras ito upang makapag-tune, Lord God, dito sa Epilive, Lord, even the signals and Lord God, ang Wi-Fi, Lord God, I pray, protect this, O God, and I pray, Lord God, na touch your people, that your manifest presence fill everyone, O God, lalo na, Panginoon Diyos, ang kapangyarihan mo na dumalo ito sa amin, as well as you put your words upon our minds and inscribe it upon our hearts, O God, so that, Lord, lagi namin mabantayan ang aming buhay, Panginoon. Sa magitan ng iyong salita, sa magitan ng banal na Espiritu. We want to rejoice with you, O Lord God. Ikaw ang patuloy naming itataas, sasambahin. For your glory, in Jesus' name. Amen, amen, amen. So bago po tayo mo po, at sige, maganda na, bago tayo mo po, nakatayo lang po tayo, at gusto natin na bigyan ng diin ang salita ng Diyos. At syempre, maganda purihin natin ang Panginoon. Amen po ba? Amen. So, first time natin kakanta para dito sa Wednesday o Bible study natin. Pero bago yan, gusto ko sanang makita natin itong sinasabi ng salita ng Diyos pertaining dito sa Book of Psalms 149. Ang sabi dito sa verse 1, ang kadakilaan ng Diyos ko at hari, aking yahayag. Di ko titigilan magpakailanman ang magpasalamat. Ang sabi niya, hindi niya titigilan magpakailanman ang magpasalamat. Kung pupurihin, pasasalamatan siya araw-araw, di ako titigil ng pasasalamat magpakailanman. So hindi tayo titigil. Amen? Purihin, pasalamatan siya araw-araw. Walang tigil to. Dahil ito ay paggising mo pa lamang, sambahin na natin ng Diyos. Dakila si Yahweh at karapat-dapat na siya'y purihin. Ang kadakilaan niya ay mahirap nating unawain. So you see, yung greatness ng Lord ay minsan di natin maabot, di natin maunawaan yan. Pero ang magpapaunawa sa atin ay unti-unti ang salita niya at ang banal na Espiritu. So ang sabi rito sa verse 4, sa alinmang lahi ang iyong ginawa ay papupurihan. Saan man siya, pupurihan siya. Kaya sabi ng Bible, all creation must bless the Lord or praise the Lord or worship the Lord. Lahat ng nilalang, sinasabi sa Diyos. Ihahayag nila ang mga gawa mong makapangyarihan. Sino maghahayag nito? Tayo maghahayag nito. Sabi mo sa kapwa mo, tayo maghahayag nito. Ang karangalan mo at pagdakilay ipamamalita at isasaysay ko ang mga gawa mo nakahanga-hanga. So napakaganda itong sinasabi ng Panginoon sa atin. At tunay nga na siya yung dapat na itaas, itanghal at luwalhatiin. Amen po ba? At wala pong ibang Diyos na dapat natin purihin at siya yung ating Panginoon na pupurihin ngayon hanggang magpakailanman. Amen po ba? Kantahan natin ng Diyos. Sige, kumanta tayong lahat at napakaganda na itaas natin ang banal na pangalan ng Diyos. Amen po ba? O Panginoon, pinupuri kita. Ako'y naririto upang sambahin ka. Magpakailanman itataas kita. Sa aking buhay, ikaw ang Diyos. O Panginoon, O Panginoon, pinupuri kita. Ako'y naririto upang sambahin ka magpakailanman.
itataas kita. Yes, Lord. Sa aking buhay, Ikaw ang Diyos. Ako'y nilikha, sadyang para sa'yo. Lahat sa aking iaalay sa'yo. Ang iyong kaluguran ang siyang nais ko. Maging kagalakan sa puso mo. Nilikha, sadyang para sa'yo. Lahat sa aking iaalay sa'yo. Ang iyong kaluguran ang siyang nais ko. Maging kagalakan sa puso mo. Hallelujah. Praise you, Jesus. Lord, magalak ka sa oras pong ito. At tunay nga na ikaw lang ang itataas namin. Ikaw lang sasambahin namin. Lord, thank you. Dahil panunumbalik mo ang puso ng bawat isa sa iyo. Pupunan mo ito ng spirit of peace over our hearts, O God. Maghari ka. Lahat kami, Panginoon Diyos, masamba ka. Habang kami nakikinig, Panginoon Diyos, ikaw ang itataas ng aming puso at ng buhay. Maraming po salamat for your glory. In Jesus' name. Amen, amen, amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Sige po, tayo po ay makaupo at maganda na lahat tayo ay gawin natin itong na kalooban ng Diyos na tayo po ay makinig at may gagawin ng Panginoon sa oras nito. Amen po ba? Amen. Hello? Amen? So, maganda na lahat po tayo ay makita natin yung kalooban ng Diyos, no? Pertaining po sa ating pananampalataya. Tandaan natin, nakasalalay po ang ating pananampalataya. Siyempre, una-una sa Panginoon, sa Banal na Espiritu. At dapat din magkaroon tayo ng desire, magkaroon tayo ng kalooban na siya yung ating ang ating paniniwalaan, ang ating pananampalatayaan. Sabi ko nga, mahirap manampalataya kung wala tayong basihan. Ang pananampalataya na hinahangad lamang ng Diyos sa atin ay yung kung ano yung nasusulat. At hindi po tayo pwedeng manampalataya kahit sa ano pa mang bagay bilang isang anak ng Diyos. Kasi kaya nga tinuring tayong anak niya, binili niya tayo ng kanyang dugo, binayaran ng kanyang dugo. Dapat siya yung nangingibabaw sa atin, siya yung nasusunod sa atin. Amen po ba? Amen. At yan po yung dapat natin makita. Kaya nga dito, kung titingnan natin, yung example ko sa inyo ay sino ba example ko sa inyo rito palagi? Si Abraham, no? Kasi dito ko po yung nakita mismo yung kung ano yung pananampalataya na talagang may basihan. Hindi po yung gusto mo lamang, hindi po yung nanaig sa isipan natin, kundi yung Diyos ang nagsabi. Kaya yun ang pananampalataya na dapat natin tayuan. It is the same with this, no? Kaya tayo nasa FB Live dahil hangad ng Diyos na mag-FB Live tayo during the pandemic. Amen po ba? Amen. Hello? Kaya ito po yung ginagawa natin. So, one day, kapag meron na pong vaccine, naka-vaccine siguro lahat tayo. Kasi po, ayokong magpilit eh. Ayokong pilitin na magkita-kita tayo for the sake of maganda, magkita-kita tayo. Pero kung ang mangyayari po sa atin ay magkahawahan lang tayo, hindi po tayo natatakot sa vaccine, ay sa COVID. Pero kung hindi ako susunod sa protocol or sa gobyerno, ano na mangyayari sa atin? Hello? Pwede naman tayo manahimik na 1 taon. Pwede tayo manahimik ng 2 taon. Amen po ba? So, wisdom from above. Sinabi ng gobyerno na manahimik, manahimik tayo. At buhay pa naman tayo, no? Hindi naman tayo nagmamadali. Ano bang inaapuran natin? Bakit tayo masyadong nagmamadali na magbukas ng magbukas kung kailangan naman, hindi naman dapat magbukas, kung pwede namang hindi, di ba? So, wala namang problema. Amen po ba? Amen. At para sa akin,
Itinuon ng Lord ang itong FB Live nito at mismong in-impress sa akin ng Panginoon na gagamitin niya FB Live. Amen po ba? So, tuloy-tuloy lang. Then, dumating ang time na talagang libre-libre na. Inuulit ko. Nakabaksin na po tayong lahat at pwedeng-pwede na. Alam mo, mahirap kasi pag pinakawalan mo ang mga bata o kahit na teenager, no? Pag pinakawalan mo yan, iba na ang ikot niyan. Hindi mo alam kung saan na gumagawi ang mga yan. At isang carrier lang. Bang. No? Pwedeng makahawa siya. So anyway, ang pinakamaganda rito ay tayo nandito at nabibless. Sino po ba nabibless? Wala tayong nabibless. Bless? Bakit hindi alam yung bless? Sino pa pinagpapala ng Diyos? Amen? So pinagpapala tayo ng Panginoon. No? Kahit na tayo nasa FB Live. So anyway, kung anong kalooban ng Diyos, yun ang gagawin natin. Katulad ni Abraham, matagal siya nadudo siya sa pamilya niya for sure. Pero nung sinabi ng Lord, lumalis ka rin at pumunta ka sa lugar na gusto kong puntahan mo at doon kita pagpapalain. So you see, yan po yung sabi nga ng Bible na ako po'y tumatakbo. No, tayo po, JCF, ako tumatakbo doon sa prinsipyo ng Diyos ng pillar of clouds by day and pillar of fire by night. Yun po yung tinatakbo ko. Hindi po ako tumatakbo doon sa ano yung naiisip ko, ano ba yung tinuro sa Bible school, ano ba yung sinabi ng kapitbahay na church, ano ba ang trending ngayon, paano sila lumalago, anong gagawin ko? Hindi po ako nakabase doon, no? Wala po akong basehan doon. Hindi po ako nangongopya kung ano yung ini-impress ng Lord sa akin. Doon lang po ako. Amen po ba? Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya ako naman po, pinractice ko yun na makinig sa Panginoon. Pinractice ko since 1993. Hindi ako perfect, inulit ko. Pero pinapractice ko po yun as much as possible. Marinig ko ang impressions ng Lord, mabasa ko ang salita niya, at direct to me, what is in His heart, or what is in the Word, what is in by the Holy Spirit, yun po ang gagawin natin. At na-practice ko po kasi yun. Maring iba, kaya siya sabi lang, sinabi ng Diyos, kasi hindi sila nag-practice nun. Hindi ba natin? Hindi sila namuhay dun. Kaya gano'n na lamang, para bang pag narinig nila ang sinabi ko, ito sinabi sa akin ng Diyos, tatawa sila sa akin. Talaga, sinabi sa iyo ng Diyos. Yes. Kasi nag-practice po ako doon. Naintindihan po ba natin? It is the same with speaking in tongues. Pag pinractice mo sarili mo mag-speak in tongues, lagi mo siyang ginagamit. No? I tell you, the power of God ay nagre-rest doon. Power of God ay talagang naghahari doon. As simple as that. Kaya marami kang makikita from His Word kung anong pinagagawa ng Diyos. Hindi ka nahihirapan. Kaya hindi po mahirap talaga. Hello? Madali lang. Kasi kailangan mong makinig. No, kaya ibang sinasabi nila, may pastor na lumapit sa akin, Pastor, ang hirap talaga magpastor. Sabi ko, siguro, kaya nahihirapan tayo kasi nakikipagkiskisan tayo sa Holy Spirit. Naintindihan natin? Ito ang gusto ng Lord, may gusto ka. So, anong gagawin natin? Mahihirapan ka talaga. Kahit sa madalin yon, talaga mahihirapan ka. Pero pag ginusto mo yung kalooban ng Diyos, hindi ka mahihirapan kahit ano pa. My burden, my yoke is easy and my burden is light. Pinangako ng Panginoong Hesus yan. Amen po ba? Madali lang ang buhay. No? Pinahirapan lang natin yan kapag tayo ay nag-aalboroto. Amen po ba? Pinahirapan lang natin yan kapag tayo ay lumalayo doon sa kalooban ng Diyos. So, puntahan lang po natin yan. Kaya si Abraham, hindi po siya nahihirapan. No, sa Genesis 12:1-5, sinabi ni Yahweh kay Abraham, lisanin mo ang iyong bayan, ang tahanan ng iyong ama at mga kamag-anak at pumunta ka sa bayang ituturo ko sa iyo. See? Yan ang direction ng Lord. Yan ang faith na gusto ng Lord na ipasa sa puso ni Abraham. Pararamihin ko ang iyong mga anak at apo at gagawin kong isang malaking bansa. Pagpapalain kita at mababantog ang iyong pangalan at magiging magpapala sa marami. Ang sa iyo'y magpapala ay aking pagpapalain, ngunit kapag sinumpa ka, sila ay aking susumpain. Ang lahat ng mga bansa, piyong ako'y hihimukin, na tulad mong pinagpala, sila ay pagpalain din. Sumunod nga si Abraham sa utos ni Yahweh. Nilisan niya ang Haran noong siya 75 taon. 75 years old. Sumunod siya sa Panginoon. Sinama niya ang kanyang asawang si Sarai at si Lot na pamangkin niya. Dinala niyang lahat ng kanyang mga alipin at kayamanan at nagtungo siya kay Kanaan. So makikita mo, sumunod siya even
Hebrews 11:8, dahil sa pananalig sa Diyos, tumalima si Abraham nang siya papuntahin ng Diyos sa lupang ipinangako sa kanya. At tumayo siya bagamat hindi niya alam kung saan paroroon. So, yan ang katotohanan dyan. Pumayo siya, sumunod siya. Tinalima niya, no? At hindi siya tumalikod sa sinabi ng Panginoon. At siya pinagpala. At alam mo kung ano nangyari sa kanya? He's the father of all nations. Maraming titulong binigay kay Abraham. The faith of Abraham. Na-meet niya the pre-incarnate Christ, the Lord Jesus Christ. Diba? Yung time niya. So, kung makikita mo, ang daming pagpapala, ang daming pagkilos ng Diyos sa kanya. Hindi siya nilubayan ng Panginoon. Kasama niya ang Diyos. Amen po ba? Kaya nga kung lagi tayong makikinig sa Panginoon, ano siya sabi ng Panginoon? Pakinggan natin, yan ang ating pananampalataya, yan ating sundin. Upang makita mo yung faith mo is growing, no? From glory to glory. So ito po yung mga napag-aralan natin mga nakaraan. Maniwala ka sa Diyos kung sino siya. Importante po kasi yan. Kung gusto mo ang pananampalataya mo ay lumago o tumaas, maniwala ka na there is God in heaven na magsasalita siya sa bisyo kung ano dapat mong gawin. Dapat natin maranasan ang realidad ng Diyos sa ating buhay. Kasi kung if we will not walk with Him, anong mangyari sa atin? Ano mapapala natin kung tayo tatakbo on our own? Dapat maranasan natin ang katotohanan ng Diyos sa ating buhay. Isama natin ang Diyos sa buhay nito. Hindi po siya tipong iiwan natin siya sa bahay o magsosolve tayo, tatakbo tayo on our own. Mahirap po yun. At napag-aralan din natin ng kaunti ang kapangyarihan ng panalangin. Pero tuloy-tuloy po tayo kasi this is faith and prayer. No? Kaya mapapansin mo, gumagawa po ako ng mga salita o ng mga subtitles dito upang maunawaan lang natin ng kaunti. Pero all throughout, mas maintindihan natin kung lagi tayong nanonood tuwing Wednesday. Amen po ba? So, manood tayo tuwing Wednesday. Ngayon, ang subtopic na gusto ko maintindihan natin ngayon is yung ang pananampalataya at ang pagsunod. Yung faith and obedience natin sa Lord. Nandoon pa rin po yung prayer. Huwag po tayong mag-alala kasi lahat po to is more on faith and prayer. Pero kailangan, gusto ko lamang isabihin na kaagad yung mga elemento na dapat na mabuo natin. Yung magawa natin, yung pinagagawa sa atin ng Diyos. Kasi without obedience, wala lahat ito. Maaring iba nagtatanong, bakit puro faith and prayer? Where is obedience? No? So ito po yung sinisingit ko, pero mas maintindihan natin kung tuloy-tuloy po tayong manonood or mag-tune in dito sa ating gawain. Amen po ba? So, isa sa mga gusto ko rin makita natin dito, yung kung paano kumilos ang Panginoon doon sa mga tao ng time niya. Kasi doon mabubuo yung faith natin. Doon nabuo ang faith ng mga taong ito at doon din mabubuo. At dito rin mabubuo ang ating pananampalataya. So sabi nga doon siya sa Matthew 9:18-19, para makita lang po natin itong maaring anak to ni Jairo at dahil isa siyang Jewish na pinuno na lumapit sa Panginoon. At tingnan natin, samantalang sinabi sa verse 18, samantalang sinabi ni Jesus ang mga bagay na ito, may dumating na isang pinuno ng mga Hudyo. Lumuhod ito sa harapan niya at ang sabi, kamamatay lang po ng aking anak na babae. Kamamatay lang, yung time na. Ngunit sumama lamang kayo sa akin at ipatong inyong kamay at sa kanya ay mabubuhay siya. Sino yung pananampalataya doon na ang Panginoong Jesus ay nagpapagaling? Yung pinuno ng mga Hudyo. At ito si Jairo. At dito makikita mo sa verse 19, tumindig si Jesus at sumama sa kanya, gayon din ang kanyang mga alagad. So, tumuloy ang Panginoon. Pero may senaryo dito, yung pinagaling niya, yung 12 years na dinudugo. Pero hindi ko na isasama yun kasi gusto kong i-concentrate natin ito si Jairus at saka itong dalawang bulag. Kasi after this, ay may mga senaryo nakita ko na ang ganda ng senaryo na yon para ma-develop yung pananampalataya natin. Na kaya ba ni Jesus magpagaling talaga? Yan ang mga tanong doon sa mababasa natin. So, ang sabi rito, talunan natin sa verse 23, nang dumating si Jesus sa bahay ng pinuno, di ba gusto na sumama na nga ang Panginoong Jesus? Ito na nga yun, verse 23, nang dumating si Jesus sa bahay ng
pinuno, nakita niya ang mga manunugtog ng plauta at ang maraming taong nagkakaingay. Meron doon kasi maingay kasi namatay eh. Sinabi niya, magsilabas kayo. Di ba? Ano sabi? Magsilabas kayo. Hindi patay ang bata, natutulog lang at siya'y pinagtawanan nila. So you see, no? Kaya kung titingnan mo, sa Panginoong Yesus kasi, He walk in the spiritual. In the spiritual realm siya, nag-walk dito, dito sa physical realm natin para mapangibabawan niya itong natural realm na to. Kaya dito kung titingnan natin, pinalabas niya itong mga taong ito. Sa verse 25, ngunit nang mapalabas na ang mga tao, pumasok siya, hinawakan sa kamay ang bata at ito'y nagbangon. Pumasok sa kwarto at bumangon. Hinawakan niya at bumangon ng bata. Siyempre, pinag-pray ng Panginoon at ito'y bumangon. At ang balita tungkol sa pangyaring ito ay kumalat sa buong lupain yaon. So, gusto ko muna ituloy. Tuloy lamang yung pagbabasa natin para makuha natin yung istorya na gusto kong ilahad sa inyo. At yung pananampalataya ng bawat isa. Pag-alis ni Jesus sa lugar na iyon, no? Tama, hindi ito matagal. So, pag-alis niya, sundan siya ng dalawang lalaking bulag. Sino sumunod sa kanya? Dalawang lalaking bulag. Sumisigaw sila na ang wika, "Anak ni David, mahabag kayo sa amin." Humihingi ng mercy itong dalawang bulag na to. Pagpasok ni Jesus sa bahay, lumapit sa kanya ang mga bulag. Tinanong sila ni Jesus, "Naniniwala ba kayo na magagawa ko ito?" Take note of that word ng Panginoon. Naniniwala ba kayo na magagawa ko ito? Ano yung magagawa niya? Yung binuhay niya yung patay, siyempre dalawang bulag na lumalapit, ano bang gagawin ni Jesus sa dalawang bulag? Pakakantahin? Pasasayawin? Sasabihin sa kanila, ilan to? Hadlo to? So, ganun ba gagawin ni Jesus sa kanila? Siyempre, ano pa gagawin ng Panginoon Jesus sa kanila? Tinanong niya, naniniwala ba kayo na magagawa ko ito? Siyempre, pagalingin sila, mapakita sila, makakita sila. Opo, Panginoon, sagot nila. Opo, Panginoon. Take note of those words. Mamaya, gagamitin ko yan. At hinipon niya ang kanilang mga mata. At sinabi, mangyari sa inyo ang ayon sa inyong paniniwala. Based sa inyong faith. Amen po ba? Para makita natin na ang kapahayagan ng Panginoon Jesus ay napaka-importante. No? Ang pahayag ni Kristo dito ay kapwa isang inspirasyon at hamon sa pananampalataya. Katulad po natin. Maaring masasabi mo, wow, naniwala sila. Kailangan ko bang pataasin ang aking pananampalataya kasi malit ang aking pananampalataya? Hello? Sinabi rito na tatanggap tayo alinsunod sa pananampalataya. Yan ang sinasabi ng Panginoon. Maaring hindi natin naunawaan kung ano talaga ang pananampalataya. Ano sinasabi rito ng Panginoon. Tandaan natin ito. Ito yung gusto kong maunawaan din natin. Hindi niya ibig. Ang Panginoong Jesus, niya. Pagka nakakapital po yun, Diyos yun o kaya Panginoong Jesus. Hindi niya ibig sabihin na tatanggapin natin ito dahil sa liit o laki ng faith na meron tayo, kundi tatanggapin natin ito dahil naniniwala tayo. Tandaan mo kapatid, simple lang ganito yan. Hindi ka tatanggap ng himala. Yung dalawang bulag, ikaw ay bulag, dalawa tayo. Sino raw? Ilan tayo? Dalawa tayo, ikaw at saka ako. Okay, dalawa tayong bulag. Hindi tayo tatanggap ng himala o hindi tayo makakita base sa ating liit o laki ng ating pananampalataya. Nakita natin? Amen. Kasi ang kaisipan natin kadalasan ganito. Maliit ang pananampalataya niyan. Hindi gagaling yan. Yung isa naman, ay, ang laki ng pananampalataya niyan. Ano mangyari? Gagaling siya. Hindi po ganun. Naintindihan po ba natin? Amen. Tayo po ay gagaling kung maniniwala tayo. Kay Jesus, pinag-aralan natin yan. Kung sino ang Diyos, kung maniniwala tayo sa Kanya, siya yung magpapagaling.
At kung ibig niyang pagalingin tayo, naniniwala tayo dyan, hello, wala po doon sa, it is not proportion doon sa liit o laki ng pananampalataya mo. Hindi po binabase ng Diyos doon. Naintindihan ba natin? Binabase lang ng Panginoon kung naniniwala ka. Just believe and you will see the glory of God. Naintindihan ba natin? Amen. Hindi ito nakabase, inuulit ko, paulit-ulit ako para matanim ito sa ating puso. Hindi ito sa nakabase kung malaki ang kung malaki ang pananampalataya, maliit. Ibig mo sabihin, Pastor, kapag maliit ang pananampalataya ko, ano mangyari kung maliit ang pananampalataya? Well, kung maliit ang pananampalataya mo, di magpatasin mo ang pananampalataya mo. Hindi ibig sabihin, pag maliit ang pananampalataya mo, okay na yan. Or enough na yan. Hindi. Ano ibig sabihin? Pastor, kapag malaki naman ang pananampalataya ko, di wala rin kwenta. Hindi. Maganda, malaki ang pananampalataya mo. Kasi one day, yan naman ang pag-aaralan natin. Yung liit ay yung laki. Pero ngayon, ang sabi ng Lord, if your faith is big as this mustard seed, you can move mountains. Di ba sabi ng Lord? Kung ang pananampalataya mo ay kisinlaki lang ng buto ng mustasa, kaya mo raw maihagis tong bundok nito sa dagat. It means yung problema mo ay isosolve ng Panginoon. As small as mustard seed. Wala sa sinabi na sinasabi doon na dapat malaki ang faith mo para gumana yung panalangin mo, para masagot yung problema mo, yung tanong mo, yung kung ano pa man, para gumaling ka. Wala po nakalagay sa Biblia. Nakalagay po sa Biblia, sinasabi ng Panginoon, kung naniniwala ka. Naintindihan po ba natin? Hello? Kasi napaka-importante ang faith na to. Napaka-importante. At ang Panginoon ay hindi po tatakbo siya sa kung sinabi niya sa una at huli at sa gitna ay mag-iiba, hindi po. Consistent po. Ano raw? Consistent po ang Panginoon. Ba? So wala po ditong sinasabi natin na inconsistencies or tinatawag nating pagkakaiba ng prinsipyo ng Diyos. No? Wala pong contradiction dito sa salita ng Diyos. Ito po ay intact, nag-iisa lang, parehas lang. So tuloy natin, para maintindihan natin itong gusto kong ipaliwanag din sa atin, yung paniniwala. Kasi tanda natin, kaya sabay kong tinuturo itong sa Matthew 9:18-19, base doon sa babaeng pinagaling at doon sa dalawang lalaking pinagaling binuhay ng Panginoon yung babaeng patay at pinagaling ang dalawang lalaking tawag dito na bulag, meron akong gustong ipakita doon. So balikan lang natin yung Matthew 9:18-19. Samantala sinasabi ni Jesus sa mga bagay nito, may dumating na isang pinuno ng mga Hudyo, lumuhod ito sa harapan niya at ang sabi, kamamatay lang po ng aking anak na babae. Ngunit sumama lamang kayo sa akin at ipatong ang inyong kamay sa kanya ay mabubuhay siya. At sabi niya, tumindig si Jesus at sumama sa kanya, gayon din ang kanyang mga alagad. Kung titignan mo, etong lalaking itong, Hudyo nito, pangalan ito is Jairus. Sa ibang version kasi si Jairus po ito. Siya po ay naniniwala kay Jesus. Kaya nga lumapit siya Amen po ba? Naintindihan po ba natin? Lumapit siya, kasi naniniwala siya. Bubuhayin ng Panginoong Jesus ang patay. Take note bubuhayin yung patay. Patay na yun, sabi rin patay na. Kamamatay lang, di ba? Ang sinabi doon. Pero bubuhayin ito. Tignan mo sa verse 23. No? Talunan natin, pero yung isang senaryo na lang yung kay Jairus. Nang dumating si Jesus sa bahay ng pinuno sa verse 23, nakita niya ang mga manunugtog ng plauta at maraming taong nagkakaingay. Sinabi niya, magsilabas kayo, hindi patay ang bata, natutulog lang, at siya ay pinagtawanan nila. What does it mean? Hindi sila naniniwala na si Jesus ay pagagali o bubuhayin yung bata. Isa lang po ang naniniwala. Sino? Si Jairus. Hello? Kaya dito, kung makikita natin, alam ng Lord ang mga taong na nandoon ay walang pananampalataya. Kaya sila pinalabas ng Panginoon.
Sino lang may pananampalataya? Si Jairo lang. Naintindihan natin. Kaya pinalabas sila. Kaya ang taong walang pananampalataya, hindi naniniwala, ang mahihirapan po talagang makakuha ng himala o mapangyari ang himala o gumaling o maalis ang problema o maalis sa kahirapan o gumaling sa may sakit kung may COVID ka man. Paano ka gagaling? Dahil wala kang pananampalataya. Hindi po binabase dito yung liit o yung laki. Wala po sinabi si Jairo na malaki ang pananampalataya niya o maliit ang pananampalataya niya. Siya'y naniniwala. Naintindihan po ba natin? Amen. Kaya dito, kitang-kita natin, no, na nangyari ang himala dahil sa nananampalataya yung ama. Bagamat yung bata, paano pa mananampalataya, patay na yun. Pero yung tatay, kaya nga sabi ko sa pamilya, kapag may sakit ang kapatid mo at hindi niya kayang maniwala, manampalataya, nahihirapan siya, ikaw ang pwede. Dahil ikaw ang dudulog sa Diyos. Amen? Amen. This is another form of prayer na maaari pag-aralan natin sa mga susunod. No? Na merong nag-i-intercede para sa'yo. May nag-i-intercede. Amen po ba? Merong gustong nawala itong aking kopya. Nagbago. Sandali lang po. No? Nawala. Kasi nagmo-monitor po ako dito. Baka may mga magsasabi na ganito yung aking boses, kailangan ko po kasi itong monitor ko. So anyway, so tingnan natin sa verse 25. Ngunit nang mapalabas ang mga tao, pumasok siya, hinawakan sa kamay ang bata at ito'y nagbangon. At ang balita tungkol sa pangyaring ito ay kumalat sa buong lupain niyon. So titag mo, gumaling ba yung bata o nabuhay ba yung bata? Nabuhay. Amen po ba? At ito isang bagay na dapat nating makita. Yung pananampalataya. Pero gusto ko lamang ituloy kung ano yung gusto kong iparating sa bawat isa. Tandaan natin, nakakatuwang pansinin itong mga naganap na ito na kaagad matapos ipanumbalik ang buhay ng isang batang babae, maraming tao roon na nagmamasid na maaring nakita nilang gumaling, nagko-comment, no? Nagko-komento. Siguro sabi, wow, ang galing, nabuhay ah. Hello, maaaring gano'n, no? Ibang klase talaga itong si Jesus, at etc., bla bla bla. Maaaring gano'n ang mga reactions nila. Tignan natin yung faith ng mga ito. Maaaring may nagkaroon ng faith, o yung iba naman, wala pa rin. Amen po ba? Amen. Kasi, hindi nabuhay, tapos biglang maraming tao, nung una, walang pananampalataya. Maaring yung iba naniniwala, yung iba maaring hindi. Iba't iba ang kanilang maaring reaksyon. Wala naman sinasabi talagang ganon. Pero, naniniwala ako, may iba't ibang reaksyon. Amen po ba? Amen. Merong nanampalataya, merong naniwala kay Jesus, meron namang, ay, natsambahan lang yan. Ay, tingnan natin, talagang totoo yan. At tandaan natin, kasama doon yung dalawang bulag. Maaring narinig nila, nasa labas sila, hindi sila makapasok sa bahay. Maaring, alam mo naman, ang usapan doon, kapag ka merong gumaling, umaalingaw-ngaw yan. Nagsisigaw sila. Kung titignan mo, ang balita ron, mabilis. Mabilis pa sa social media natin. Although, siyempre, alam naman natin sitwasyon doon, lalakad lang sila, tatakbo, si Jesus nagpagaling, si Jesus, gano'n lang. Pero, sumasabog na yun. Ibig sabihin, marami na nakakalam. Kasi maraming taong may sakit at that time. Amen po ba? Amen. So, kung titingnan natin sa verse 27, pag alis ni Jesus sa lugar na iyon, sundan siya ng dalawang lalaking bulag. Meron na naman panibagong may sakit. At naniniwala ko, etong dalawang lalaking ito, lalong tumaas yung pananampalataya nila. Hello? Amen po ba? Amen. Pero, mas patataasin pa ng Panginoong Hesus mamaya pag nakita natin. Pero, kung titingnan natin, pwedeng nawawala yung faith nila, pwedeng susubukan nila out of curiosity, kaya sila lumalapit sa Panginoon. Pero who knows, malay mo, siguro sabi ng dalawa, malay mo, gumaling tayo, o di ba? Pwedeng gano'n. At pwede rin
Di, naniniwala kaming dalawa. O, di ba? Na kami pagagalingin. O, tignan mo yung sabi rito. Ulitin ko, pag alis ni Jesus sa lugar na iyon, sinundan-sundan siya ng dalawang lalaking bulag. Sumisigaw sila na ang wika, anak ni David. O, kilala nila si Jesus. Hello? Son of David, have mercy on us. Diba? Mahabag kayo sa amin. Pagpasok ni Jesus sa bahay, lumapit sa kanya ang mga bulag, tinanong sila ni Jesus. Naniniwala ba kayo na magagawa ko ito? Maybe the Lord is not putting doubt in their hearts. I don't believe that. I believe ang Lord ay tinutulungan sila sa kanilang pananampalataya. Amen po ba? Kasi ang Lord hindi siya decreasing, hindi siya yung decreasing, hindi niya pinabababa yung pananampalataya ng tao. Never. Pag narinig mo, it will come to pass, narinig mo, no matter what, increasing yan. Amen po ba? Intindihan mo? Increasing yan. Ang Lord never niyang gagawin na ang tao ay pababain yung pananampalataya. Lalo na in our days. The Holy Spirit is our gentle spirit. He never tease. Hindi siya, tawag dito na, para bumaba ang yung pananampalataya, lagi niyang i-insist. Yung sinabi niya, yung pinangako niya, yung ginagawa ni Jesus. Nagpagaling ang Panginoong Jesus. Tutulungan kanyang tumaas ang iyong pananampalataya. Sasabihin siya ng Holy Spirit, God is with us. I came that you might have life and have it more abundantly. Thank you, Lord. Palakpakan natin ang Panginoon. Yan ang sinasabi sa atin palagi ng banal na Espiritu. Hindi siya magsasalita ng negative, he's a gentle. Tandaan niya, pag sinabing gentle spirit, never siyang magiging rash o magiging harsh yung kanya sasabihin. Rash means yung mabilisan, hindi nag-iisip, sinasabi na lang basta-basta. Hindi siya yung tipong galit o whatever. Never. Gentle nga eh. Kaya siya yung Diyos na sasabihin niya kung ano yung nasa salita ng Diyos. Amen po ba? Amen. That I will never leave you nor forsake you. The mere fact na sinasabi ng Diyos yan, it means totoo siya at yung mga sasabihin niya pa sa iyo ay very encouraging. Meron ba naman isang Diyos na lalapit siya, I never leave you nor forsake you. Bahala ka sa buhay mo. Meron ba gano'n na negative? Wala ka ng pag-asa. Pero hindi kita iiwan. Huwag kang mag-alala, pero wala ka ng pag-asa. Ganun ba yun? Masyadong mabigat yun. Hindi natin alam yun. Pero itong tanong ko, bakit niya itinanong kung naniniwala sila? Bakit? Ano dahilan? Hello? Ha? Alam mo bakit kung saan kasi sila galing? Binuhay ang patay, pero maaring itong dalawang to. Sabi ko maari lang. Crowd sila nung time nung kay Jairo. Kaya pinalabas sila ng Panginoon, lumabas kayo. At naiwan lang ay isa, si Jairo lang. At saka may disipulo ng Panginoong Jesus. Kasi sa Panginoon gusto niya naniniwala. Kaya bakit niya tinanong kung naniniwala sila? It is because the Lord, alam niya ang kondisyon ng puso. Alam niya ang pananampalataya ng bawat isa. Pero kaya niya kinonfront or kaya niya hinarap itong dalawang to because He wants them to what? Itaas yung pananampalataya nila. Naniniwala ka ba? Na kaya kong gawin ito? Kaya kitang pagalingin? Kaya kitang mapakita o makakita? Yan ang point ng Panginoon. Dahil dito, yung crowd dun sa babae, kay Jairo, maraming hindi naniniwala. Kaya pinalabas na lahat yun. Ulit ko na naman yun. Maaring yung grupo ng mga tao na doon, iilan lang ang may pananampalataya. Naintindihan mo natin. Kasi importante sa Panginoon ang pananampalataya. At kung makikita natin bakit yung dalawang lalaki lang o dalawang lalaki lang ang kinausap ng Panginoon. Bakit? Maaring naniniwala rin ako nilayo sila ng Panginoon
Dahil ang mga tao ron ay masyadong negative. Lack of faith. At mailagay sa tamang pananampalataya itong mga bulag na ito. Hello? Siyempre, for the glory of God. Pag gumaling yan, for the glory of God. Kaya kailangan mong gawin ito sa tanong na sinabi ng Panginoon. Naniniwala ka ba? Palagay ko, kung gustong makita ni Jesus kung ano ang magiging sagot nila, yun ang gustong makita ng Panginoon Jesus. Kung ano ang maging sagot nila. Dahil, siyempre, kaya nga sabi ko sa iyo, sabi ko sa inyo na malalaman natin kung ano ang tayo ng puso natin, kung ano ang bigkas ng ating bibig. The abundance of the heart, the mouth speaks. Kaya nga sabi ng mga bulag na to, naniniwala po kami. Di ba? Balikan ko lang. Opo, Panginoon. Sabi, naniniwala ba kayo na magagawa ko ito? Opo, Panginoon. It comes from the heart. Amen po ba? Amen. Tumaas ang pananampalataya nila. Hinarap sila ni Kristo. Wow, ang Diyos nakaharap natin. Maniwala tayo. Hello? Si Jesus ito. At matagal na nating kilala to. I believe. Yun masasabi niya. Son of David. Na-pronounce nila, Son of David, have mercy on us. Alam nila na siya yung prophesied king na makakasama nila sa days nila. In line sa hari, in line sa pamilya ni David, na isisilang dito sa Bethlehem, Judea. Kaya kitang-kita nila. Naintindihan po ba natin? Tandaan natin, anong uri ng paniniwala o conviction ang talagang naroroon? Ito ba ay isang bagay na hinihiling lamang nila para gumaling at hindi dahil sa curiosity o malaman kung ano yon? Talaga ba sila'y nananampalataya na gusto nilang gumaling o parang out of curiosity lang? Para bang meron lang silang gustong makita. Minsan ganun tayo eh. Amen ba? Even sa Bible. Kaya pag nagpe-pray tayo, ano nangyayari sa atin? Minsan, gagaling ba ako? Kasi terminal na to eh. Gagaling ba ako? Kasi COVID ito, mabigat ito. Maahon ba ako sa kahirapan? Kasi ganito lang ako. Marami tayong nakikitang factors na maaring ikasira ng ating pananampalataya. Pero dapat, eto ang sasabihin ko sa kapatid, tumika. Maniwala ka. Amen po ba? Amen. Sinabi ni Jesus yun. Pagagalingin kita. Palakpakan natin ang Panginoon. Maniwala ka na iaahon ka sa kahirapan ng Diyos. Maniwala ka na you will be the head and not the tail of your classes. Maniwala ka na ang tagumpay ay nasa iyo. Maniwala ka na kaya ng Panginoong Yesus ang lahat-lahat. Amen po ba? Kung nakikita mo, nasa depression ka, naghihirap ka sa kaisipan mo, maniwala ka na ang Diyos ay kaya kanyang pagalingin. Naiintindihan po ba natin? As simple as that. Hindi mo na kailangan pang, yes, maganda, mataas yung faith mo. Walang problema. Talagang from glory to glory tayo, tumataas ang faith natin. At kung mahina naman ang faith mo, pwede mo sabihin, mahina ang faith ko, hindi ko Hindi. Ang sinasabi ng Lord, maniwala ka lang. Hello? Naiintindihan ba natin? Amen. Wala pong tinatawag na wala pong dapat ganito ka eh. Dapat itong faith mo, dapat ganyan kalaki ang faith mo. Wala po. Inuulit ko yan. Si Jesus ay bumuhay ng patay at maaari ring magpagaling sa may mga sakit. Ilang tao ang alam ninyo na nagbigay ang Diyos ng dakilang kaloob? O maaari sabihin natin yung pagpapagaling, di ba? At kalaunan na inilisan nila ang simbahan o lubos nilang binabaliwala ang kaloob na ibinigay sa kanila ng Diyos. Minsan may makikita tayong gano'n.
Palagi ko hindi naman ikinasasama ng loob ng Diyos sa kanilang lahat. Kung nangyari na pinagaling sila ng Panginoon, and then tapos wala na, hindi mo na makikita sa church, wala na. No? Pero hindi yan ang punto ko. Ang punto ko dito is ngunit ang kaloob ay isang bagay na hindi dapat sinasamantala sa paglilingkod sa Diyos. At palagay ko, bahagi yan ang dahilan kung bakit ginawa ni Kristo ang dapat niyang gawin. Tandaan po natin. Kung gusto tayong pagalingin ng Panginoon, o gusto nating gumaling rather, kalooban ng Diyos yan. Gusto ng Diyos na gumaling yan. Hindi po yan nagbabase sa ating kung anuman ang meron tayo. Amen po ba? Amen. Pero marami sinasamantala ang kaloob o gifts ng Diyos, katulad ng healing, pagtapos nilang ma-receive ito. Then wala na. Itsatsapwera na ang Lord sa buhay nila. So, mahirap naman po magkaganoon ang bagay na ito. Kasi, importante po sa Diyos na kapag tayo ay nakatanggap ng kagalingan dahil sa dinevelop ng Lord ang ating pananampalataya or naniwala tayo, kailangan naman in our part, magpatuloy tayo. Kailangan in our part na huwag natin baliwalain yung kilos ng Diyos sa ating buhay. Kaya nga sabi niya, naniniwala ba kayo na kaya na magagawa ko ito? Yes. Kasi alam nyo, sa totoo lang, after we receive the blessing, after we receive the healing, I tell you, ito na-develop ang relationship natin sa Diyos. Naintindihan ba natin? Amen. At kailangan makita natin ito. No? Kaya nga sabi ng Panginoon, naniniwala ka ba na kaya kong gawin o mapagaling ka o makakita ka? Yan ang tinatanong doon. Inuungkat o inilabas ng Lord ang nasa puso ng tao. Yung faith o paniniwala nila kay Jesus na kaya silang pagalingin. Amen po ba? Tinutulungan tayo ng Panginoon. Amen po ba? Kasi hangad ng Diyos na hindi lamang ikaw mapagaling, hangad niya rin na ikaw ay makipagrelasyon sa Kanya. Napaka-importante po yun. Ano yung nasa loob ng puso natin? Yung faith o paniniwala nila kay Jesus na kaya silang pagalingin. So, masyadong malawak po ang pwede nating makita dito. Pero gusto kong mag-concentrate doon sa obedience na gusto ng Panginoon na makita natin dito. Hindi pinagagaling ng Diyos kung ang basihan ay yung liit o laki ng ating pananampalataya, kundi nagpapagaling siya dahil naniniwala tayo sa Kanya. Nulit ko po yan. Ayoko po makaligtaan yan. No? Hindi po proportion doon sa faith na ating pinaniniwalaan, bagkus naniniwala tayo sa Kanya na tayo ay pagagalingin ng Panginoon. Amen po ba? Amen. Kaya kung titingnan natin sa Matthew 28:18, lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. So kung makikita mo, no? Kasi kaya ako siningit kanina yung relationship kasi napaka-importante yan. Kapag kilala mo ang Diyos, may relasyon ka. Ikaw ay naghahari ang Diyos sa iyo at tuloy-tuloy na ikaw ay may pananampalataya. Kasi ang relasyon ay, sino ba naman nakipagrelasyon ka tapos wala kang faith? Amen po ba? Siyempre, pag may relasyon ka, may faith ka, naniniwala ka sa Kanya. Amen po ba? Kaya huwag mo siyang pagka naka-receive ka ng blessings, naka-receive ka ng kagalingan, huwag mo siyang tatalikuran. Huwag yung parang tipong i-chapwera mo na ang Panginoon. Amen po ba? Kailangan magtuloy-tuloy ka. Amen po ba? Kasi yun ang gusto ng Panginoon sa atin. Kaya dito, pinapakita niya dito sa Matthew 28:18, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Maniwala ka. Amen? Siya ang may hawak ng lahat na ito. Kaya minsan narinig sa akin, He is our sovereign God. Lord, I pray for your sovereignty over my life. Amen po ba? Ganun akong manalangin sa Panginoon. Siyempre, kapag may mga sitwasyon sa buhay natin na nahihirapan tayo, whatever, o may sakit, o whatever, di ba? Lord, let your sovereignty reign upon this life. You're my sovereign God. Kaya doon pa lamang, pinapakita sa akin ng Panginoon na kaya niya lahat. Kaya nga sabi niya, lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa ay binigay sa Kanya.
Palakpakan natin ang Panginoon. Ngayon po ba? Walang hindi binigay. Si Kristo ay may kapangyarihan gawin ang anumang hinihiling natin. At para magkaroon tayo ng tiwala o confidence, kailangan nating magtiwala o maniwala o manampalataya sa kakayanan niyang gawin ang hinihiling natin sa Kanya. Sino niniwalang kaya ng Panginoon lahat? So lumapit tayo. Maniwala tayo, Lord, kaya mo to. Lord, ito ikaw. Marami kasing nangyayari sa buhay natin na masyado tayong na under ng sitwasyon, na under ng mga nakikita natin sa paligid, mga negative. Hello? Hindi yun ang dapat natin paniwalaan. Ang paniwalaan natin yung Diyos na pinaglilingkuran natin. Kaya nga sabi ko, yung relationship, kapag ikaw may relasyon sa Diyos, doon ka na nakatuon. Hello? Pinagaling ka. Yung dalawang bulag, pinagaling sila. Dapat nakatuon na yung relationship nila sa Diyos. Hindi na sila dapat hindi na sila dapat mag-doubt o itsapera ang Panginoon sa buhay nila. Kasi in-establish na ng Lord ang faith mo. Sa pag-establish ng Lord ang faith mo, hindi lamang yung faith mo ang in-establish ng Lord, pati yung pakikipagrelasyon sa Kanya. Naintindihan po ba natin? Ngayon, kung ang lahat ng otoridad ay binigay sa Kanya, kung gayon, nariyan ang lahat ng kapangyarihan ng Diyos sa Kanya. Tama ba yun? Siyempre, nasa Kanya. Lahat ng authority. Ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa ay binigay na sa akin. Kaya magtiwala tayo sa Panginoong Isus. Ang Panginoong Isus ang ating buhay. I am the way, the truth, and the life. Ang sabi ng Lord. He is our life. Amen po ba? Kaya nga, higit pa ang magagawa niya kaysa sa mga hihingi natin. Kaya, kung titingnan natin sa Ephesians 3:20-21, sa Diyos na magagawa ng higit kaysa lahat ng maaari nating hilingin at isipin sa pamagitan ng kanyang kapangyarihang naghahari sa atin. Sumakanya ang kapurihan sa pamagitan ng Iglesia at ni Jesucristo magpakailanman. Amen. So through Jesus Christ, magagawa ng higit kaysa lahat ng maaari na nating hilingin at isipin. More than. Minisip tayo, mas higit pa ang kayang gawin ng Lord. Kung sa tingin mo, sabi mo, siguro sabi mo sumabuhay, kaya ng Panginoon yun. Amen po ba? Kaya ka bang buhayin ng Panginoon? Kaya ka bang palaguin ng Diyos? Kaya ka bang gawing matalinong bata bilang isang estudyante? Kaya ng Panginoon. Kaya ng Panginoon. Kaya ba ng Panginoon na pagpalain ka? Hello? Anuman, kapatid. Kaya ng Diyos lahat. Amen po ba? Amen. Sa gayon, ay mahihiling ba natin sa Kanya ng may pananampalataya, sa pananalig, pag-unawa, sa napakahalagang puntong ito? Mahihiling ba natin sa Kanya? Amen. Amen. At wala pong problema. At itong gusto kong makita natin. Kaya ng Panginoon. No? Ano man nilingin natin sa Kanya na may pananampalataya, pananalig, pangunawa, ay maibibigay ito sa atin ng Panginoon. Kaya nga, kahit nagdarasal tayo sa pinakamalakas at makapangyarihan Diyos na mas higit pa sa hinihiling natin, ang faith ay tumutugon din sa pagiging masunurin. Yun siya sabi ko, faith and obedience, di ba? Kasi kailangan pag may nananampalataya nga tayo, naniniwala tayo, pero pag may instructions ng Lord, hindi naman tayo susunod, ano mangyari? Ha? Ano mangyari? Wala din, di ba? Sasabihin ng Lord, humayo ka, pumunta ka na, sige, magaling na yung anak mo. Ay, hindi ka pa rin pumunta. Lord, hindi ako naniniwala, gusto ko kasama kita eh. Sinabi ko na nga, umalis ka, pumunta ka na, umuwi ka na, magaling na anak mo eh, ayaw pa maniwala. Dapat, sumunod tayo. Any words na sinabi ng Lord, sumunod tayo. Without complaints, without complaining, without murmuring, without anything. Pag sinabi niya, sinabi niya. Diyos yun eh, makapangyarihan niya. Dinevelop niya na yung faith sa'yo, then meron siyang instruction sa'yo. All we have to do is what? Obey. Yun po ang dinuduktong ko rito. Maaaring sabihin mo, Pastor, parang ang bilis natin tumalon. Walang problema yun. Ang importante, gusto kong makita mo yung elements. Sometimes, may faith tayo, naniniwala tayo, pero ba't di natin natanggap? Maaaring magbabad ako dito, yung obedience. Bakit hindi natin natanggap? Kasi, hindi tayo sumusunod.
May instructions ng Lord, di tayo sumusunod. Sabi ng Lord, gusto kitang pagpalain, anak. Ayaw naman magtrabaho. Pwede ba yun? Pwede ba yun? Ha? Ano mangyari? Gusto kitang pagpalain. Gusto kong araw-araw, masarap ang kinakain mo, araw-araw, masagana ka. Ayaw naman magtrabaho. O ano mangyayari? Sa tingin mo kaya, ma-receive yung pagpapala? Yun ang problema. As simple as that. Pero tignan mo yung mga sinabi ng Lord dito. Christ told the man to go dip himself in the pool, and the man obediently went and did what Christ told him to do. Ang ganda nito, alam mo, batang-bata pang Kristiyano, pinayakap to sa akin ng Panginoon. Kaya minsan, lagi ko itong binabalik ko. Yung sa pool of Siloam, tignan mo na, John 9:7. Sinabi sa kanya ni Jesus, pumunta ka sa deposito ng tubig sa Siloam. Ang kahulugan ito ay sinugo. Maghilamos ka ron. Kasi nung namit niya ng Lord, ilagyan ng putik ang kanyang mata or upang siya makakita. Gayon nga ang ginawa ng bulag at nang magbalik ay nakakita na. All we have to do is to obey. Hello? Minsan nagpe-pray tayo. Ano prayer request mo? Spiritual growth. Spiritual growth, pero hindi nagdi-devotion. Hello? Amen po ba? Gusto kong lumago, gusto kong lumalim sa salita ng Diyos. Hindi naman nagbabasa. Paano ka lalalim? Baka magiging mababaw ka. Kaya nga minsan yun ang mga tanong dito di ba? May faith ka nga. Yes, walang problema. Naniniwala ka na kaya ng Diyos gawin yan. Naintindihan natin? Amen. Kaya ng Diyos na makakita ka. Okay. Mapalad ka kung walang inuutos ang Lord. Katulad ng dalawang bulag. Nawakan lang yung mata. Nakakita na sila. Mapalad yung babae, yung bata. Inawakan lang ni Jesus. At kinuman na mabuhay. Nabuhay. Hello? Maraming klase. Pwede mo ma-receive ang pagpapala na sometimes walang instructions. Pero sometimes, pag inabot mo instructions, sumunod ka. Hello? Naintindihan ba natin? Gusto mo maging matalino sa eskwela. Gusto mo maging head and not the tail. Pero ayaw mo na mag-aral. Paano ka magiging head? You will be the tail and not the head. Hello? Ganun ang mangyayari. So gusto natin talaga, pero ano nangyayari? Even si Peter, no? Faith casts the net wherever Christ tells the person to cast the net, just like Peter did. No? So titingnan natin, ang sabi niya sa Luke 5:4-6, pagkatapos niyang magsalita, ay sinabi kay Simon, pumalaot kayo at ihulog ang mga lambat upang manghuli. Verse 5, sumagot si Simon, Guro, magdamag po kaming nagpagod at wala kaming nahuli, ngunit dahil sa sinabi ninyo, hiuhulog ko ang mga lambat. Alam mo naman si Pedro, very aggressive yan. Magmangangatwiran palagi yan. Ba? Yan yung mga taong minsan sa pool na, ang Diyos na nagsasalta, mangangatwiran pa rin. Sabi na pa, pumalaot kayo at ihulog ang mga lambat upang manghuli. Makakahuli kayo ng isda. Ibig sabihin doon, Guro, magdamag po kaming nagpagod at wala kaming nahuli. Although maganda sinabi niya para makita natin yung talagang si Pedro ay naniniwala doon sa earthly effort o earthly influence. Mas yun ang nakikita niya. Ako, mangingisda, sino ka ba? Di ba? Pwede niya sabihin sa Panginoong Yesus yun. Pero Diyos yun, alam niya. Di ba? Nung sinasabi pa nga lang ng Panginoong Yesus, ihulog mo yung mga lambat mo, yung mga isda, naglalapitan Ay, tawag tayo ng Panginoong Yesus. Lahat ng isda, naglalapitan na rin. Hello? Kasi alam ng Diyos, alam ni Jesus ang puso ng Panginoon, ang Diyos Ama. The Lord commands those fishes, yung mga isda na pumunta, lahat ng talakitog, samaral, no, lahat ng pink salmon, lahat nagpuntahan na doon. Pati-pating. Ba? Ganyan nga ang ginawa nila at sa dami ng kanilang huli ay halos nagkansisira ang kanilang mga lambat. Di ba? So kung makita mo, sumunod ka lamang, di ba?
Ano ang magagawa ng hindi pagsunod? Wala. Talo tayo. Amen po ba? Sayang, may faith tayo. Naniniwala tayo sa salita ng Diyos. Ito po, different aspect na po ito. Ibig sabihin, may faith ka na. Pero, ayaw mo naman sumunod sa instructions. Even the Syrophoenician woman's faith and obedience, kung tingnan natin. Sa Mark 7:25-30, ang pagdating niya ay nabaltaan ng isang inang may maliit na anak na babaeng inahalinhan ng masamang espiritu. Anto, demon possessed. Sabi mo sa katabi mo, demon possessed. Demon possessed. Pumunta siya agad kay Jesus at nagpatira pa sa kanyang harapan. Babae po to. May anak na bata, no, na babae. Inaalinhan, no, ng demonyo. Sa verse 26, ang babaeng ito'y hentil, tubo sa Syrophoenicia. Syrophoenicia, doon po siya, hindi po siya Hudyo. Ipinamanhik niya kay Jesus na palayasin ang demonyo na nasa kanyang anak. Ngunit sinabi ni Jesus, kailangan busugin muna ang mga anak. Kasi hindi siya Hudyo, hentil siya. Kaya sabi ng Panginoong Jesus, kailangan ang pagkain ay para lamang sa mga lost sheep of Israel. So anyway, pagka pinag-aralan nyo na maigi yan, mas maintindihan nyo yan. Hindi dapat kunin ang pagkain ng mga anak upang ihagi sa mga tuta. So ang tuta ron, yung aso, ay yung mga hentil. Kaya po tayo, nung time ng Panginoong Jesus, ang tawag sa atin ay mga aso, mga tuta. So hindi raw po tayo karapat-dapat doon sa pagkainan nila. Kasi yun naman talagang totoo. Kasi pinili ng Diyos ang Israel. So mahaba po istorya, pero yun po yung katotohanan niyan. Kaya sabi ng Panginoon Jesus, itong pagkain nito ay para lamang sa mga anak ng Diyos. Sila po yung anak ng Diyos ng time na yun. No? At verse 28, tunay nga po, Panginoon. Sabi nung Syrophoenician woman, isang hentil, tunay nga po, totoo po yung sinasabi niyo, Panginoon. Tugon ng babae. Ngunit ang mga tuta, sino yung tuta? Siya ay tuta. Amen po ba? Siya ay aso. Naintindihan ba natin? Ngunit ang mga tuta, nasa ilalim ng hapag ay naninimot ng mga mumong nalalaglag ng mga anak. What a great faith! Yun naman siya sabing great faith. Hello? Yun ang faith niya eh. Mataas yung pananampalataya nito. At sabi lang naman ng Panginoon, maniwala ka lang, anong gagawin? Ipagkakaloob sa'yo. Amen po ba? Pero ang description ng Lord dito sa babaeng ito, what a great faith. Ibang ano na yun, ibang pag-aaral naman yun. Pero ang importante, may faith siya. Naintindihan naman natin. Kaya lang, sobrang taas ng faith niya. Kaya sinabi sa kanya ni Jesus, dahil sa sinabi mo, maaari ka nang umuwi. Iniwan na ng demonyo ang iyong anak. So, sabi ng Lord, dahil sa sinabi mo, umuwi ka na. Iniwan na ng demonyo ang anak. Anong ginawa niya? Nagmatigas ba siya? Hindi, Lord, kailangan sumama ka sa akin. Ganun ba sinabi ng babae? Hindi, Lord, hindi ako maniniwala. Kasi, sinabi na nga sa'yo eh. Amen. Minsan, ganun tayo eh. Minsan, ganun ang Kristiyano. Hello? Minsan sasabihin natin na, Lord, para akong parang nagdududa ako eh. Di mo lang masabing nagdududa ka, pero talagang nagdududa ka. Mapapagaling ba talaga ako ng Diyos? Aahon ba talaga kami sa kahirapan? Para na kami walang trabaho. Maaari pwede mo sabihin yun. O di ka, magiging matalino ba talaga ako? Matututo ba ako? Mag-aral ka lang, itignan mo. Tutulungan ka ng Diyos. Yun ang instruction ng Panginoon, mag-aral ka. Magsipag ka. Gawin mo yung nararapat. Amen? Gusto mo maganda ang buhay mo? Yan ba instant? Nailalagay ka na, sige, gusto mo maging maganda ang buhay? Sige, gagawa ko ng isang tore at doon ka. Ikaw yung hari doon. Gawin kita. Ganon? Hindi pa, baka pinagtawanan ka ng mga tao ngayon. Lalo, dito sa Novaliches, may hari doon, Hello? Hindi po ganon. Amen? If there's an instructions from the Lord, do it. Umuwi ang babae at naratnan niya sa higaan ng bata. Iniwan na nga ng demonyo. O palakpakan natin ng Panginoon.
Just believe and you will see the glory of God. Lagi yan sinasabi ng Panginoon sa atin. Amen po ba? Amen. Huwag tayong magdududa sa Diyos. At pag meron siyang instructions, sumunod tayo. Amen po ba? Amen. Hindi yung pwedeng tipo rito na parang magic. Wala pong magic sa kingdom ng Lord. Naintindihan po natin. Wala pong pwedeng ipasok dito ang kaisipan ng mundo. Ito po'y purely kaisipan ng Diyos. Naintindihan po ba natin? Ito po ay isang bagay na dapat nating maunawaan at ilagay sa puso natin. That we have to have faith and we have, kung meron pong sinasabi ang Lord na kapag sinabi ng Panginoon ay sumunod tayo. Dahil importante po yung prinsipyo ng Diyos dito. Amen po ba? Amen. Doon tayo mabubuhay. Hello? Hindi tayo pwedeng kumuha ng mga kaisipan na kung paano, etc. blah blah blah. No. Purely the Word. Amen po ba? Amen. Para mapag-ingat natin ang ating buhay. At gusto ng Lord na tumaas ang ating pananampalataya at pag nanalangin ka, bang! At pag may instructions habang nananalangin ka, do it. Pag sinabi ng Lord, believe and you will see the glory of God. It will come to pass. Huwag mo nang patigasin ang ulo mo. Sumunod ka lang. Amen po ba? Pag sinabi ng Lord na follow the covenant, pag sinabi ng Lord sa atin na ganun no? Ito yung pinagagawa, punuin mo ng patience, self-control, everything sa buhay mo. Do it! Amen po ba? Wala nang question. Amen po ba? Kasi may i-develop pa ang Lord sa puso mo. It's not only faith but all the virtues na pinag-aralan natin. Amen po ba? Yung mga katangian ng pagiging isang Kristiyano, yung matyaga, mapagpaumanhin, etc. Self-control, lahat ng fruit of the Spirit magmamanifest po yan. Just believe and you will see the glory of God. Meron pong plano ang Diyos sa iyo. Amen ba? Hello? May maganda po siyang gustong gawin. But all we have to do ay alamin sa salita niya at mungkatin natin ang Biblia, alamin sa salita niya at ipapaalam sa atin ng Diyos. One day, who knows, no? God willing, may turo ko sa inyo on the plan of God, the will of God. Napakaganda po yan. Kasi pag nakuha mo the will of God, hindi ka na malilito kung anong gagawin mo. Kasi doon ka na lang. Yun na lang tatahakin. Amen? Kasi yan ang gusto ng Diyos. It is the same with Abraham. Doon na lang siya tumakbo. Sabi ng Lord kay Abraham, papunta ka sa Egypt. O huwag ka pupunta sa Egypt. Pag nandun na eh. Kaya ikaw naman, sunod ka na. Kaya sabi ko siya, practice. Ang katulad sabi ko sa inyo kanina, sa pastor, dapat practicein natin yan. Pakikinig sa salita ng Diyos. Di tayo perfect, nuulit ko. Pero we don't have to condemn ourselves. Tuloy-tuloy lang tayo. Amen po ba? At ang Diyos ay palaging kasama natin at itataas sa ating pananampalataya at tutulungan niya tayo para sa ating panalangin ay magtuloy-tuloy ang ating kasagutan niya at tuloy-tuloy ang magandang buhay para sa atin. Amen po ba? May natutunan po ba tayo? Amen. Sige po, tayo po tumayo at mananalangin po ako, ipanalangin ko po kayo at napakabuti ng Diyos. Hallelujah. Praise you, Jesus. Glorify your name. Sige, let's close our eyes. I want you to close your eyes. Just believe that the Lord is moving right now. Just believe in your life, sa buhay natin, na merong gustong gawin ang Panginoon sa atin. Siya ay naghahangad ng maganda para sa atin. Halalaboshikia Mazondo. We worship you. We glorify your name, Lord God. Napakabuti mo, Panginoon Diyos. Hallelujah. Lord God, sa hapong ito, lumalapit po ang bawat isa sa iyo. Nakikita mo ang anuman nasa puso namin sa oras nito. Kung aming pananampalataya, Panginoon Diyos, maaari sabihin maliit o malaki. Pero hindi yun ang basehan mo para maibigay mo ang para sa iyong mga anak. Ang basehan mo, Panginoon Diyos, ay kung naniniwala ba kami.
Tulungan mo. Meron nga doon, Lord God, salta mo na, Lord, help me with my unbelief. Sabi nga. Kaya, tulungan mo ang bawat isa. Maaring may dumadaan ngayon sa hirap ng buhay. Maaring may dumadaan ngayon sa sakit. Dumadaan sa hindi magandang kaisipan, depression, nalulungkot sa buhay, Panginoon Diyos. Lord, Ikaw nakakaalam ng lahat ng ito. Maging may mga dumadaan din sa, Lord God, sa hirap sa pag-aaral, whatever. Lord, thank you. Tulungan mo ang bawat isa. Lalo na, Lord God, habang pinubuo mo ang faith dito sa puso namin, ang salita mo ay nagiging, Lord, nagiging nakakonstruct sa puso namin. At ito ang aming pananampalataya. At ganun din, Panginoon, kung meron kang instructions na dapat, na gusto mo sabihin, Lord, tulungan mo bawat isa na makasunod. Dahil alam namin, Panginoon Diyos, may pananampalataya man kami, kung wala naman din kami pagsunod, wala rin po. Sa-isay ang lahat ng ito. Kaya Lord God, tulungan mo ang bawat isa. Ikaw lamang ang makapangyarihan Diyos na kaya mong baguhin, ayusin, ilagay sa tama ang aming puso at isipan. Maging ang pananampalataya, ang panalangin, ang pagsunod sa iyo. Kaya Lord, thank you. At Lord, kung meron man sa bawat sa amin na mga pagkakamali o ano mang uri, Lord God, ng kawalan ng pagsunod sa iyo, patawarin mo kami. Patawarin mo ang bawat isa, Panginoon Diyos. At pinadalayan ko, Panginoon Diyos, na tulungan mo ang bawat isa, Panginoon Diyos, na manampalataya at sumunod sa iyong mga instructions, Panginoon. Pagarian mo ang bawat isa, Panginoon Diyos. Maraming po salamat. Ikaw ang siyang itataas sa buhay nito. At kapatid, kung nakikita mo na nahihirapan ka, kung meron ka sakit, COVID man yan, o ano pa mang uri na sakit, maaring cancer, maniwala ka, gusto kang pagalingin ng Diyos. Dahil sabi niya nga, by stripes were healed 2,000 years ago, pinagaling na tayo. Inalis na yung sakit. Pinatay na to sa cross ng Calvary. And all we have to do is to confess. Sabihin natin, ako'y pinagaling na ng Diyos. At naniniwala ako sa salita ng Diyos. Sabihin mo yan, kapatid. At kung ikaw ngayon nadidepress ka, nahihirapan ka, kanina nasabi ko ang depression. Meron po sa inyo na nadidepress at this very moment. I tell you, paniwalaan mo sinabi ng Diyos. Huwag mong payagan na matalo ka ng iniisip mo. Sumunod ka sa Panginoon. Sinasabi siya ng Panginoon, kalimutan mo, huwag kang mag-isip niyan. Ang isipin mo ang Diyos. Isipin mo ang pangako niya. Isipin mo. Huwag mong isipin ang problema. Isipin mo ang pangako. At siya ang buhay at siya lang ang may kapangyarihan sa buhay mo. Gawin mo to, kapatid, upang maranasan mo ang ganda ng buhay. That is the instruction of the Lord sa'yo. Isipin mo siya ang pangako niya ang sinabi na sa'yo. Pinagaling ka na 2,000 years ago. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Ikaw, Panginoon Diyos, ang mag-ari sa mga anak. Pagpalain mo sila at ingatan mo sila sa kanilang mga gagawin, sa ano man ang gawin nila sa maghapon, Panginoon. Sa magdamag, hanggang bukas ang mga susunod na mga araw. Bless your people. Protect them, Lord God. Ikaw ang maitaas, ikaw ang masamba, ikaw ang mapuri nila. Itaas mo ang panampalataya ng bawat isa. For your glory, in Jesus' name. Amen, amen, amen. Takpan natin ang Panginoon. So, God bless po at patuloy lang po tayo sa ating mga gawain. Patuloy lang po tayo, no? May Friday. Bukas po, meron po tayong all throughout worship. No? Alas 4 din po at gawin po natin na manood po tayo all throughout worship. 1 hour lang po yun. At magko-communion po tayo. No? Magdala po kayo ng emblem ninyo, yung grapes at saka yung bread. At kung ilan po kayo, bilangin nyo lang po. Magko-communion po tayo, pero all throughout, it means mag-worship po tayo. At kung may konti po akong word, God willing, sige po, tuloy-tuloy lang po tayo. Pero bukas meron po, Friday meron pa rin po.
at Sunday meron po. Huwag po kayong mag-alala. Hindi po nakakapagod ito. Ito po ay nag-i-enjoy po ako ng gusto rito. Ito po ang design ng puso ko. Ito po yung gusto ng Diyos na pinagagawa sa akin. So magsaya po tayong lahat. Ayun po ba? Magsaya po tayo. So God bless po. Ingat po kayo. No? God loves you. God bless po. God bless. Bisa mo na.